Mga kababayan, nangangatog ang tuhod ni Marcos Jr. Dahil dito sa panibagong deklarasyon ng giyera ni US President Donald Trump at ng kanyang gobyerno laban sa ICC at ipinapanawagan na niya. Nakakampanya siya ng tulotodo upang mabuwag ng tuluyan at lansagin na itong ICC, mga kababayan, itong International Criminal Court na ginagamit ni Marcos bilang pang-ipit at panunupil niya sa kanyang mga kalaban sa politika. The way Marcos betrayed and ipinagkanulo, ipinagtaksilan niya ang kanyang mamamayan at pinagkanulo niya ang soberenya ng bansa natin sa kanyang pakikipagsabwatan sa ICC na isang bogus entity at pakialamero sa pangloob na usapin ng ating bansa nang isinagawa po ang operasyon na pagpapadukot kay Pangulong Duterte at ngayon ay iligal na nakapiit doon sa ICC. Yan po. Kasing deklarasyon ni US President Donald Trump is very categorical. I will make sure and we will make sure na ang gobyerno ng Amerika at ng kapangyarihan ng Estados Unidos ay gagamitin para mabuwag ng tuluyan itong parang sindikato at pakialamero at kontra sa sovereign interest ng Estados Unidos na International Criminal Court. At sinigundahan ito ng media briefing ng kanyang US State Department Secretary na si Marco Rubio. Yun nga, no? At mukhang may pagpupulong na kay Secretary of State, US State Department Secretary Marco Rubio at dito kay Ambassador ng Pilipinas sa Amerika na si Babes Romualdez. No? At mukhang kasama ang Pilipinas nga dito sa sinasabi ng Amerika na ang lahat ng mga kaalyado, kadiplomatikong relasyon, tinutulungan at maganda ang ugnayan ng Amerika at ng mga bansang ito ay hihikayatin niya na sumama sa panawagan na putulin na ang anumang kooperasyon at ugnayan na mayroon sa ICC. And siyempre, that includes the Philippines. What an irony para kay Marcos. Kasi pag hindi niya ito sinunod, ay ibig sabihin po, hindi mo gusto ng maayos na ugnayan sa gobyerno sa kasalukuyan ni US President Donald Trump. Yan lang naman po ang epekto niyan. Kung hindi siya susunod at susuporta at maninindigan na itigil itong ginagawa ng Pilipinas, hindi lamang kasi simple kooperasyon ang ginagawa ng Pilipinas, bagamat nag-withdraw na tayo sa ICC, there is no more any remaining treaty obligation on the part of the Philippines to recognize, cooperate, or makipag-ugnayan pa sa ICC. Hindi lang yun ang ginawa ni Marcos. Bagamat bogus na ang ICC, in as far as our sovereign interest as an independent state and a separate republic, hindi naman tayo sakop ng UN at ng ICC na parang didiktahan nila tayo, hindi lang gano'n ang ginawa ni Marcos na mag-cooperate. Ang ginawa niya, nakipagsabwatan na parang sindikato sa ICC. Kaya ngayon nangangatog ang tuhod ni Marcos Jr. literally kung papaano niya papakalmahin si US President Donald Trump at papaano niya lulusutan ang ginagawa niyang pagtataksil sa kanyang sariling bayan by using and exploiting the ICC to become his persecution and oppression tool against dito sa pangloob ng mga political na mga bangayan sa loob ng Pilipinas. Ayun, mukhang mas saved by the bell nito si Senator Bato de la Rosa. Pero ito ay seryoso na kampanya na inilunsad o giyera ng pagbubuwag sa ICC worldwide. No? At dito po makikita ang isang pangyayari na sa ganitong issue ng panawagan sa pagbubuwag at paglalansag at pag-ipit ng tulotodo hanggang malansag at mabuwag ang ICC, makakasama dito ng Estados Unidos, ang Russia, ang China, at marami pang bansa na nakikita nila kung gaano ka mapanupil, mapang-abuso at may pagkasindikato nga ang uri ng pag-iral nitong International Criminal Court. Maliban dyan, pag-usapan din natin ngayon, maliban sa pangangatog ng tuhod ni Marcos Jr., nais nating balikan po itong usapin ng mga manulubhang issue at iskandalo ng korupsyon, hindi lamang po ang flood control scam
na umaabot sa 1.9 trillion pesos ang mga nawalang pera at according to Saldico and the revelations ng 18 Marines or 18 former soldiers na to at ng iba pa mga testigo, ang napartida nila Marcos at Romualdez, bawat isa sa kanila, hindi bababa sa 56 to 80 billion pesos. Siyempre sila Sandro Marcos involved, sila Dong Gonzales, yung mga alipures nila Martin Romualdez ay involved din, bilyones din po itong mga hinahanap na pera na maleta mula sa flood control scam na ngayon ay pilit po na pinagtatakpan dahil dito sa suspended animation show na tinatawag na The Vice President Impeachment Trial. So, unahin po natin dito sa listahan ang naging pagpuna ng Korte Suprema kahapon na sinasabi ng Solicitor General, inamin niya nang ginisa siya sa Korte Suprema, itong abogado ng gobyerno na si Berberabe, Solgen Berberabe, na indeed ang makakapagpapalabas ng mga pondo sa unprogrammed appropriations mula 2023 ito 2023, 2024, 2025, pati 2022 pa, si Marcos lang bilang presidente. At kung kaya, ang malaking bahagi po ng mga pondo na ginamit para kunwari may flood control pero wala naman pala, ghost projects at mga hausyaw at peke na mga proyekto ay nanggaling sa unprogrammed appropriations. At napakalaking confirmation yon sa Korte Suprema na indeed the billions and trillions of pesos na, over 1 trillion peso ang ginamit sa mga sindikato ng flood control, si Marcos pala ang nagpapalabas ng pera at nag-a-approve using the unprogrammed appropriations. Kung kaya nawala at kinuha nila Ralph Recto at sinita sila ng Korte Suprema na mali yun at illegal, ibalik nyo yan, ang 60 billion pesos sa PhilHealth. At ganon din po, mga kababayan, ang 117 billion pesos sa Philippine Deposits Insurance Corporation o PDIC na ngayon po ay hindi na rin nakikita. And according to the financial review, ginamit din po ang 117 billion pesos ng PDIC na para sana ito sa mga pag-insure na matutulungan ng gobyerno ang mga depositor sakaling magkaroon ng bankruptcy at bank run issues ang mga bangko na mga pribado man o gobyerno na bangko. May deposito na may insurance. Ngayon, ang 117 billion pesos dyan na savings nila, kinuha. 60 billion sa PhilHealth kinuha. So that's more than almost 170 billion yan. Mga kababayan, ginamit at pinunduhan ang unprogrammed appropriation na karamihan pala ay flood control na wala namang flood control kundi ghost project sa katotohanan. Kanino po nanggaling ang utos na kuhanin ang 60 billion, 117 billion naman sa PDIC, 60 billion sa PhilHealth? Kay Marcos po. At sinong kasabwat niya sa ganitong uri ng kasindikatuhan na rekomendasyon? Si Ralph Recto, na ngayon ay executive secretary niya. At ang nagsampa ng kaso laban kay Ralph Recto sa pangingialam sa pondo ng PhilHealth ay dinismiss pa ni Boying Rimulya ang kaso na ito. O reklamo laban kay Ralph Recto. Diba, kampi-kampihan na ang mga kawatan sa gobyerno ni Marcos Jr. Parang barkadahan gang, no? Gang ng mga or barkadahan ng mga gang at mga sindikato. So maliban sa PhilHealth at sa PDIC, ang mga pundo na dapat ay counterpart ng gobyerno para sa mga foreign assisted and foreign development assisted projects, ODA projects, no? Overseas Development Assistance projects, ay kinuha din. Humigit kumulang mga 400 billion. Halimbawa, ang sa subway, ang sa mga train program sa pag-rehabilitate ng National Railway, pati po sa Mindanao Railway System. Marami pa po na mga big ticket projects na nabilong o bahagi ng ODA assisted, Overseas Development Assistance projects. Mga JICA supported or Korean Import Bank supported or mga kapareho po ng mga proyekto na may foreign aid assistance, tinanggalan din po ng counterpart budget na mga 400 billion.
at ginamit din sa unprogrammed appropriations. Lahat ng ito ay illegal. At alam natin po na ang paglipat ng pondo ng PhilHealth, ang paglipat ng pondo ng PDIC, ang pagkuha ng pondo sa mga infrastructure projects na pinopondohan ng foreign assistance and foreign development aid groups ay illegal at mali at napunta po ito doon sa pangungurakot. Kaya madidelay ng 3 taon pa ang subway project, the Metro Subway Project sa Metro Manila na magkakaroon ng subway train system. At nawala na po ang Mindanao inter-province multi-region na train system sa Mindanao. Phase out na rin po ito. Wala na. Ang mga tulay na magkoconnect sana ng Guimaras, Iloilo, or Iloilo, Guimaras, Negros, wala na rin po ito, mga kababayan. Kasi mga foreign assisted projects ito that require yung counterpart, at ang mga counterpart na appropriations dito inilipat papunta sa unprogrammed appropriations. These are the scandalous issues na dapat may paliwanag ni Bongbong Marcos Jr. na hindi natin dapat kalimutan ito. Ang lahat ng ito sana kung naging matino at maayos at independent ang Senado at kung hindi po nagpakontrol ang mga senador, ito dapat ay iniimbestigahan sa Senate Blue Ribbon Committee or even sa Committee of the Whole ng Senado. Kahit man lang 2 araw, may investigasyon para dito sa Senate Blue Ribbon o kaya sa Expanded Senate Blue Ribbon Committee na pwedeng mag-attend ang ilang mga senador regardless ng kanilang political na mga affiliations kung independent sana ang Senado. Pero hindi po sila independent. Ang mayoriya ng senador ngayon ay kulto ni Marcos. Miyembro ng kulto at hudas ni Marcos. Nakatali sa liig at kinukumpasan at hinihila sa ilong ni Marcos Jr. And yan po ang katotohanan. Maliban po sa 60 billion pesos na hindi na po nakita ito at bagkos ikinarga na lang sa next budget cycle, sa budget for 2026, nawala na po ito at nilamon na doon sa flood control scam, pati ang 117 billion pesos. Walang ibang pwedeng makakagalaw nito, including ang pagsuspend ng appropriations and allocation para po sa mga foreign assisted projects na nagkakahalaga ng mga 400 billion pesos. Walang makakagawa niya na ililipat at itatago, ipasok sa unprogrammed appropriation, ilulusot sa mga flood control na mga kunwari ay may proyekto na pinaggamitan. Itong umaabot di umano sa between 500 billion to 600 billion na mga pundo, PhilHealth, PDIC, at pati po ito sa mga appropriation and allocation para sa foreign assisted projects counterpart natin, only the President can move and realign itong mga pundo na to at illegal yan.